Alala lang 'to dahil ang aming, pamunuan ng, road news ay, kaya nga road news, balita sa kalsada ang aming dinadampot. Hindi lang 'yan at marami pang iba 'no, katulad ng maritime, marina, mga balitang, kabali-balita talaga yung natin, yung tamang impormasyon ang hinatid natin sa publiko at sa social media, 'di ba? Kaya naman, sa mga aking mga hindi ako nag-live ngayon, eh, 'no, subukan lang natin. Oo, medyo may ano ako, eh, may maano yung minamalat, oo, kasi ano, pati lalamunan uso ngayon ho 'yan, Akala ko oo. nag-concert ka. Kasi yung panahon ngayon, eh, hindi malamig pero bakit pinagpapawisan ka, 'di ba? Lalo't naka-jacket pa ako, 'di ba? O yan, o yan, oo. Well, okay, start na tayo, 'no? Dahil araw ng mga puso ngayon, naggawa ang ating mga kapulisan at iba't ibang, ahensya sa gobyerno, eh, nagbigay ng ano, 'no, ng, mga bulaklak sa mga katulad ng MRT, sa mga at yung mga vendors, usaping vendors, kanina bago ako magtungo dito sa office, meron akong, tinanong kung magkano ang puhunan niya dito. Eh, dahil umulan hindi ko siya nagawang ma-interview, tinanong ko siya kung magkano ang puhunan niya dito sa mga pagbebenta ng, bulaklak at saka mga yung iba-iba't ibang design ng, pangregalo sa ano, sa araw ng puso, 'no? Hindi lang sa mga binata at dalaga lang 'yan, eh, 'no? Oo, kaya naman ang ating, kapulisan sa hanay ng, HPG, 'no, ay, na personal natin nakita kahapon 'to sa MRT Cubao, 'no, na kung saan, eh, nagbigay sila ng mga, bulaklak at, simpleng mensahe, pagbati sa mga nasasalubong nila na mga kababaihan, hindi lang dalaga at hindi lang, lola. Lalo't lalo na yung mga senior citizen na lola, binabati nila yan, na Happy Valentine, Araw ng mga Puso, 'no? No, bakit sana, oo. Alam mo ba kanina, ah, share ko lang, kanina sa bahay, bakit gano'n pagka bumati ka sa partner mo ng Happy Valentine, ewan ko lang, kung ano yung isip, para sa akin kasi pera muna. Well, ayun, share ko lang. Oo, yun ba, yung alam mo naman siyempre kailangan medyo kapag dating sa mga ganyan, eh, pag may partner ka na, kasama mo na sa buhay yan, hindi naman, yung iba, ako talaga hindi ako palabati sa lalo na yung happy birthday, sa dami kong ginagawa, 'no. Pero bihira ako mag-approach ng ganyan dahil, hindi kasi ako yung ano, eh, yung sweet, oo. Naka-focus ako dun sa aking mga work, ha. Eh, kung saan nga aking nanay hindi ko pa nababati kaya yung mga kapatid ko, oo, Ah, nga, happy birthday. Happy Valentine's, Sir Buboy. Happy Valentine po sa aking, mother, 'no, si Patricia, Hiron Patriarca at sa ating, mga kapatid na si Lourdes, Patriarca Donato at, aking, nasa ibang bansang ate na Joanne Patriarca. Ayan na yung aking mga ate, dalawang Y- babae at yung beloved wife. kulit. Oo, kulit ang pangalan ko diyan. Oo, kasi 'pag tinawag ko na ng pangalan niya 'yan, eh, ayaw niya dahil parang galit ako. Ayan, oo. Well, binansagan kong kulit 'yan, talagang makulit kasi nung ano, nung kahit nung, dalaga't binata pa kami, makulit siya, oo. Well, yun, yun, sa aking ate, Happy Valentine, nag-aaral siya. Magandang, gift niya sa akin nung nakaraan. Pero absuelto na tayo, bayad ng ating, responsibilidad sa iyong, eskuwelahan. Mag-aral mabuti, 'yan. Oh, ito, yung ating mga kapulisan, 'no,
ah, diyan sa Cubao, sa hanay ng, HPG 'no, na namahagi sila diyan sa Cubao. Ayan, inulit ko lang po na maraming salamat sa mga kapulisan, sa awtoridad natin na kahit, sa kabila ng mahihirap na kanilang mga trabaho, meron silang time na ipakita sa ating mga sibilyan na hindi sila nakakalimot na maging malapit din, 'no? 'Yan, 'no, kung nadatnan ko lang 'yan kahapon sa bus, na namigay sila sa loob ng bus na alam mo 'yun, dapat mga yung mga motorista, Namigay silang ticket. hindi ticket, eh. Alam mo kung ako Hindi. nandodo'n, iaalok ko yung ano natin, itong, sa Astrotel, 'no? Yung Astrotel na 'to, well, sana matawagan natin si Sir Benji, 'no? Yun ang inaano ko kanina para mahingan natin kung ano yung mga promo nila diyan sa Astrotel at sa Sogo, 'no? Kasi, araw ng mga ano ngayon, ng mga puso, 'no? Talaga 'pag naalala ko 'yan, 'pag nagbibigay ako ng ano, ng mga libreng, discount card, 'no, discount, gift check sa mga Sogo at saka sa hindi naman ako bugaw, para sabihin ko sa inyo, Hindi, kasi kapag nagko-cover kami, siyempre ano natin 'yan ano namin 'yan, kaibigan namin ng, management ng Astrotel at saka Sogo. Kaya meron tayong discount na inaano na ibinibigay sa mga followers natin. Kaya mag-follow lang po kayo sa aming page sa Road News, ha? Medyo makati ng lalamunan ko. Excuse me po. Well, ayan nga po. Pagbati na lang po sa ating mga kababaihan sa ating nanay na ano na Happy Valentine po sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Oo. Yan. Okay, oo. Matindi kasi medyo mamaya habang nagbabasa ako, medyo tumahol ako. Oo. Okay. Ang ating, iulat patungkol dito sa insidente kung saan, nagbigay ng, paliwanag itong, ating PNP sa nangyaring insidente dito sa MRT 'no, sa LRT dito sa, Fernando Po Avenue at oo, sa insidenteng lalaking estudyante na nahulog dito sa LRT. Kaya naman ang QCPD, oo, sa QCPD ay nagbigay sila ng paliwanag kung bakit, kung kailan lumabas sa social media yung ano, yung pagpapaliwanag regarding sa driver na ano nga, may kaso. So ito ang paliwanag ng, QCPD natin. Kung meron bang fault yung driver or wala. So nung na-find out natin ng February 12, nakita natin na wala namang mali na nagawa doon, walang reckless. So in-explain din natin sa magulang, ito po yung nangyari, ito yung CCTV footage. And na-convince naman sila na walang mali yung driver. But dito po sa case na to, na-convince ang father na nag-execute ng statement on February 12, duly notarized by Attorney William I.I. that he's not pursuing criminal complaint against the suspect. So wala pong inquest na nangyari. Lahat po tayong dinala sa prosecutor office. Kasi nga po, during the investigation, lahat rest assured na ang QCPD ay fair, mag-imbestiga at both from the victims and the suspect. Sa ngayon po, wala nakikita ang Philippine National Police para bigyan ng revision yung sinasabi niya na yung Article 365 ng Revised Penal Code. Sapagkat malinaw naman po doon sa 365 yung RII in homicide, sinasabi po rito na kapag mayroong negligence, hindi police ang mag-determine kung may kapabayaan yung ating pong, yung pong driver. Sa particular na case po dito, usually po, sir, ang nangyayari, kapag nakita po na investigador yung negligence positive sa mga ebidensya, ipinapile po ito sa prosecutor's office para yung prosecutor's office magsasabi
kung may probable cause. Malinaw naman po, nakita natin, base doon sa mga ebidensya na nakuha po natin, CCTV, statement, etc., na wala pong negligence sa parte ng driver po. Kaya makapansin po ninyo na hindi po tayo nag-file ng kaso. Kaya wala po nakikita ang Philippine National Police na bisitahin na repairs po yung Article 365. Ng investigation report natin kung meron bang fault yung driver or wala. So, nung na-find out natin At ayan nga, no, ang paliwanag ng ating District Director ng Quezon City, Police Director Randy Glenn G. Silverio. Ng QCPD po yan. At sa maganda naman, at least, syempre, sa bilang mga civilian na driver, sa mga ganyang insidente, yung mga insidente, syempre, hindi kagad na ibibigay yung case-to-case kasi nga naman ang nangyayari dyan. So matagal na kasi yung mga ganyang issue. Ma-involve ka sa bawal tumawid, merong kusang sasampa sa sakya mo para magpa-aksidente. Kaya yung driver nai-involve sa mga ganyang homicide. Kaya sana bigyan din ng linaw ng ating mga PNP dahil para maabsuelto rin yung mga walang kasalanan na nagdadrive sa kalsada. Oo, yan. Sige, excuse me. Ito pa isang balita, Sir Buboy, ha? Mm-hmm. Pinangunahan ng Philippine National Police ang isang press briefing kaugnay ng mga napapanahong issue sa hanay ng kapulisan at seguridad publiko. Sa ilalim ng pamumuno ni General Jose Melencio Nartates Jr., PNP. Chief PNP, nilakay sa briefing ang na pinangunahan ni Randolph Tuanyo, Chief ng PIO, spokesperson ng PNP. Ang pinakahuling update sa insidente ng umano'y muling kinasasangkutan ng mga tauhan ng RMF B14-B sa Basilan. Sa Basilan, issue yan. Ito yung insidente na inimbestigahan sa ilalim ng Republic Act number 11053 o mas kilala bilang Anti-Hazing Act of 2018. So ayon sa PNP, patuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang pananagutan ng mga sangkot at masiguro na umiiral ang batas laban sa anumang uri ng hazing at karahasan sa looban ng organisasyon. Dumalo rin po sa briefing si Randy Glenn Silvio, the District Director ng Quezon City Police Department, upang magbigay ng update sa vehicular road crash incident sa kahabaan nga ng EDSA. Ito nga yung kaninang binanggit natin, binanggit ni Sir Buboy. Ibinahagi rin niya ang karagdagang detalye sa kasong Molinido na patuloy na kanilang iniimbestigahan. Bukod dito, Sir Buboy, inilahad ng PNP ang kanilang kahandaan para sa gagampaning trilyong peso march sa February 25 na po ito, kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Binibigyan din ng pamunuan ang pagpapatupad ng maximum tolerance at seguridad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Iginiit ng PNP ang kanilang patuloy na pangako sa publiko sa ilalim ng temang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Hot News. Yun nga. Ayan, at least talaga naman aktibo at ang ating mga PNP. Lagi naman nakahanda yan. Kahit sa mga lalo na sa mga madidilim na lugar ngayon sila, na kung saan kasi yung usong koltapan. Nasa madidilim na lugar yung mga pulis? Oo. Checkpoint. 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 Kasi, di ba karaniwan ng involve mga motor.
no? At yan kasi mga binibiktima nila yung mga kapwa nila nagmomotor, sinasabayan nila na para lalo na pag maganda yung motor mo, sasabayan ka nila para kuhain interest sa pag-interesan yung gamit mong motor. Kaya ang ating mga kapulisan laging aktibo kahit saan. Oo. Tama. Kaya maraming salamat sa hanay ng PNP, no? Sa pamumuno na Chief PNP Nartates. Maraming salamat sa iyo, sir. Makati ang lalamunan ng Sir Buboy, ha? Oo, kasi uso nga ngayon yan. Katuwang yan, bukod Nakikiusap. sa issue ng PNP. So kanina, nag-cover tayo sa mainit na issue ng itong West Philippine Sea na kung saan ay dumalo sa isang press conference o forum sa Saturday Forum itong si Si excuse PSG Commodore Tariela. J. Tariela. Kaya naman dito kung saan nagsabi si Tariela si Commodore excuse me po. Si J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG sa West Philippine Sea dahil excuse me. Ayun. Ayaw yung magtuloy, ha? Ito, nagbigay ng panayam si Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea sa mga estudyante ng De La Salle Araneta University bilang bahagi ng pagdiriwang na National Arts Month ngayong Pebrero. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Tariela ang mga larawan ng kanyang lecture at binigyan din ang kahalagahan ng sining at kultura sa pagpapalalim ng kamalayan ng kabataan hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, bahagi ito ng information campaign at commitment to transparency ng Philippine Coast Guard. Aniya, ang mga pagdiriwang ng sining ay paalala na ang pagtatanggol sa pambansang teritoryo ay nagsisimula sa pag-unawa, pagpapahalaga at paniniwala sa makasaysayan at legal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya ang mensahe ng soberenya at pambansang identity ay maaring maipahayag sa pamamagitan ng kultura at sining at maipasa sa susunod na maipasa sa mga susunod na henerasyon. Patuloy ang Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng mga information drive sa iba't ibang sektor kabilang ang mga universidad upang palawakin ang kaalaman ng publiko sa usapin ng maritime security at territorial integrity. Ayan po yung balita. At ito naman po, ipe-play po natin ang nakuhang nakuhang video ni Sir Buboy, ha. Alam kung saan hugot ni Professor Claire. Again, I respect her. She's an elderly, na respeto naman nating lahat, no? But to argue na I'm inflaming the relations between the Philippines and China, the same question na tinatanong ko kay Senator Cayetano. Bakit ako ang may kasalanan dito? Sinasabi ko lang naman sa mga Pilipino at inilalaphala lang naman natin sa mundo kung ano ang pambababoy, pangwawalang hiya ng Chinese Maritime Forces sa ating mga kababayang Pilipino, sa Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines. Ngayon, ako pa bang may kasalanan? Ako ba ang dahilan kung ba't nagkakagulo sa West Philippine Sea? Hindi ba dapat ang tinatawagan natin dito are the Chinese Maritime Forces na as we speak right now remains to be encroaching our exclusive economic zone illegally. And they have also illegally reclaimed Miski-Free na inookupahan din nila. Hindi ba sila ang nagpapainit ng tensyon sa West Philippine Sea? Every time that we post incidents na inilalabas natin as press releases, immediately you can count 1, 2, 3 hours, may sagot agad sila.
So this kind of approach of the Chinese embassy obviously models and diverts real issues. Ang imbis na pag-usapan natin yung mga violation nila, aggression nila, tila nililito lang nila tayo. And this is their strategy to counter how we provide the right information to the Filipino people and to the international community, and also divide public opinion as well. Well, hindi ko alam kung saan At ayan nga po, no, ang yung paliwanag ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, dahil sabi niya, naiipit siya sa sitwasyon sa kumakalat na issue patungkol dito sa West Philippine Sea, no? At iginiit din ng isa rin dito sa DFA na kung saan iginiit ng ang primasya sa ugnayan ng panlabas suporta kay Secretary Teresa Lazaro at sa Maritime Affairs PAX. Giniit ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga primasya nito sa pamamahala ng ugnayan ng panlabas ng bansa, lalo na ang usapin may kinalaman sa West Philippine Sea at iba pang sensitibong isyu sa seguridad at sa soberanya. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang malinaw na koordinasyon at isang tinig ng pamahalaan sa pagharap sa mga hamon sa rehiyon. Buong suporta ang pinapahayag kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na nangunguna sa diplomatikong hakbang ng bansa upang igalang ang international law at itaguyod ang pambansang interes. Kaya sa issue na yan, dahil siyempre ang West Philippine Sea hindi lang sa part ng mga tulad ng mga ibang grupong naglalabas ng mga hinaing patungkol dito sa karapatan, no? Ang issue dito na napag-uusapan na kung saan sa Senado na isa rin sila nagpapaliwanag dahil ang ating bayang Pilipinas hindi na alam kung saan naharap. O kaya naman sige, medyo makati na naman ang aking lalamunan. Pasensya na po. Inom lang po ako. Ano lang. Kaya yung mga ganyang issue, lalo na pagdating dyan sa mga mainit na talaga yan. Tulad kay Senator Rodante Marcoleta, na kung saan pinaliwanag niya to, no? Ang sakop ng West Philippine Sea isa rin sa mga na open dito, katulad kay Senator Alan Peter Cayetano, na iginiit na Alan Cayetano ang pangangailangan na maximize ang kapasidad ng may mga hindi pala ang to. Ayan, oo. Yan. Yung mga katulad niyan, yung mga nila dyan. Pinag-uusapan at pinagtatalunan dyan sa West Philippines. At medyo talagang makati ang aking lalamunan. Pasensya na po. Ibigay ko muna po ang oras, papahinga, sa aking partner, GM, Baldos. Ayun. Okay. So, magandang hapon po. Pasensya na po. Makikita po natin dito sa ating screen ang Flyneck. Flyneck Leisure Travel at sa kanila pong post sa kanilang Facebook account. Makikita po natin dito ay nagpapasalamat po sila sa pagbubook. Etong nasa picture na to nag-avail yan ng Tokyo, Mount Fuji at Yokohama tour. At sa susunod naman natin papakita ay nagpapasalamat din sila. Ito, dami ng Hong Kong Canton Zunai tour.
At dito rin, ito yung mga nag-avail na nagpabook sa kanila sa Singapore tour. At ito pa, thank you for booking with us sa Flyneck. Chengdu Zhuanggu China Tour. Ayan, kasama nila yung Panda. Okay. Happy Valentine's din sa lahat ng mga may ka-Valentines at sa mga walang ka-Valentines, ha? Exit muna Okay. ako partner. Talagang Makati talaga ang aking lalamunan. Pasensya na po muna. Hanggang sa susunod.